Hello! Welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Ayan. Pagpasensyahan nyo na guys. Medyo, wala ako sa mood ngayon. Medyo masama yung pakiramdam ko. But anyway, gagawin pa rin natin yung reading. So, bahala na ako nung kalabasan. I mean, kung ano yung tsura ko man dito sa video na to, kung parang inaantok or what, pagpasensyahan mo na, talagang wala talaga ako sa mood ngayon. Pero gagawin ko yung reading kasi alam mo new moon ngayon eh. So hindi pwedeng hindi ako mag-read. Talagang hindi rin ako makatulog, no? New moon in Gemini. So by the way, Virgo, new moon in Gemini. Gemini rules communication. So, yung iba sa inyo, nakataas ang kamay na may mga nakakaisip bumili ng mga bagay na may kinalaman sa communication like cellphone, computer, printer, ayan. Yung iba sasakyan, pwede rin, no? Or yung iba nakakaisip ng mga short distance travel. So anyway, epekto yun ng new moon. Like you want to do, so you want to like create something new or do something new, no? Mga bagong experiences, mga bagong beginning for you, no? Yung iba sa inyo, if you do have a talent na may kinalaman sa like pakikipag-communicate or singing, no, using your voice, no, pwedeng mailabas yan ngayong new moon. So anyway, let's start your reading. Sana follow nyo rin ako sa Facebook, guys. Help my page grow. Konti pa lang nakafollow sa akin. So, sana makafollow ka rin sa akin doon. Facebook page, ano yun? Madam Space P. Ay, kung ayaw mo na ganitong klaseng reading, hindi naman po kita pinipilit. Pwede ka naman po mag-next video. Anyway, this is for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Jupiter, Virgo. Take only what resonates. For those of you na, sana mag-comment kayo guys, kahit heart lang, smileys, malaking bagay yun. Cross-watcher, you are very welcome dito sa ating channel. Okay, the Six of Swords, ayan. This is an air sign, at lalo na Gemini, the new moon is an air sign. So, a lot of you, no, nakakita tayo ng pag-move on dito. This is you moving on, whether may tumutulong sa'yo maka-move on ka or wala. This is you moving on. And kasi na-realize mo with the devil, bakit hindi ako mag-move on? Kailangan ko naman talaga mag-move on kasi ano bang mapapala ko doon sa taong yon? Either because this person is toxic or because minanipulate ka in the past, or itong person na to is na-realize mo yung mga hindi naman magaganda towards sa kanya. Parang, bakit hindi ako mag-move on? Ganti siya. So, may mga bagay ka naiisip kung bakit currently you are moving on from this person. Yung iba, kung wala ka man rason, maybe there's a person na malapit sa'yo, na siya yung nagpupush sa'yo or tumutulong sa'yo or nagsasabi sa'yo, hindi, mag-move on ka. Kalimutan mo na yon. Okay? So, there's a reason behind your pag-move on. And you do have the Ace of Pentacles. So, this is maganda kasi nakikita natin yung pag-i-start mo ng fresh. Yeah, new beginnings. New moon ngayon. So, a lot of you is pwedeng gumagawa or nakakaisip ng mga bagay ng may mga kinalaman doon sa mga binanggit ko ng earlier ng video na to, yung intro pa lang natin regarding new moon. So, pwedeng ikaw ay may mga bagay na iniisip na something na mapapagkakitaan mo using that. So, yung iba sa inyo, nakakaisip mag-start ng online business or mag-start ng career, no? Na may kinalaman sa social media. Yan, yung iba naman sa inyo, maybe pagpapalabas ng talent through the use of the social media, or yung iba bibili ng mga gamit na makakatulong sa iyo na may kinalaman sa iyong career. So whatever the case is, itong new beginning na to is maaaring yung iba sa inyo may kaakibat siyang money na involved, na parang iniisip mo, ay kikita rin naman ako in the future with the use of this. Okay, so wait lang guys. Okay, I'm back.
Punta tayo sa person na kakonect ko. Person na kakonect ni Virgo. Person na kakonect ni Virgo. Two of Wands. Five of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Energies lang yan, guys. Hindi yung pinaka-energy, hindi yung pinaka-zodiac sign ng person mo. Okay. Nangihinayang tong person na to. I feel like may mga plano kayo in the past or may mga napag-usapan kayo in the past na parang pinakawalan or maybe has something to do with the new beginning or may mga plano in the past na may kinalaman sa future. This person is missing you. Naalala ka niya, this person. Nag-focus siya ngayon sa pag-iipon kasi parang may bagay siyang sisimulan. But, yeah, I feel like this person is naaalala ka. No, regarding yung, lalo na kung may communication kayo. Social media, chat, email, text, whatever. So, may mga bagay siyang hinahanap or binabalikan. And maaaring ito nga may kinalaman dito sa mga plano nyo in the past. So, ano yung mga emotions niyo sa isa't isa for the sign of Virgo? Ano yung mga emotion niyo sa isa't isa? Nakatutok sa akin kasi yung fan, guys. Kaya, fortunately, nililipad yung mga cards. So, wait lang. The Hanged Man is here. Okay. Hanged Man. This is your emotion para dito sa person na to. Hindi ko nakikitang alam mo, dalawa yung nakukuha kong energy. Yung iba sa inyo naghihintay, yung iba talaga lumalayo or umiiwas na. Kasi nga yung iba nag-move on, di ba? Yung iba naman, nag-move on kahit naghihintay. Alam mo yun? Parang, mag-move on ako kasi wala siya. Pero anytime na dumating siya, malaman natin, nagagawa ako ng movement. Parang ganun. Pero, habang wala naman siya, sige, mag-move on muna ako. Parang ganun. Depende sa kung ano yung pinapakita ng or gagawin ng person mo towards you. So nakadepende sa iyo ngayon kung ano yung mga actions mo pupunta sa kanya. Pero sa ngayon, malinaw yung nag-move on ka. Yung iba, pwedeng naiisip mo pa rin tong taong to, pero wala ka naman choice. Kundi, kalimutan na lang, di ba? Anong emosyon ng person na to para sa'yo? Emosyon ng person na to para sa'yo. Whew. Seven of Swords. The Death card, Scorpio, Energy, Gemini, Libra, Aquarius. Ten of Swords is here, Taurus, Virgo, Capricorn, Eight of Pentacles at the bottom of the deck. Okay. Nasasaktan. Nabanggit ko naman na kanina. Ten of Swords is a lot of pain. Death card. Focus siya sa career niya ngayon. Part of this person is parang ang lakas ng pakiramdam niya na naghihintay ka. Lalo na doon sa mga totoong naghihintay. Parang mararamdaman niya naghihintay ka pa rin. Gusto ko malaman ba't siya nasasaktan. Ang weird. Hindi siya nagiging honest sa karelasyon or kakonect niya ngayon. I feel like meron. This is the Two of Cups. Pero ito, nakukuha ko yung energy ng ibang karelasyon. So, hindi siya nagiging totoo or tapat doon. Page of Swords. And Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. So, and the Magician is at the bottom of the deck. This is Major Arcana. It's like far from reality yung mga sinasabi, binabanggit niya, and mga ginagawa niya, pinapakita niya doon sa taong yan. Hindi niya totoo. Diba? Parang, for example, the other person is asking or pinapaalala ka
nung other person na yun sa kanya. Nasasabi niya, hindi, wala na yun, nakalimutan ko na yun. But deep inside, alam niya naman na hindi pa naman talaga. Kasi naalala ka pa niya. Okay? Pasensya ka na, medyo wala talaga ako sa mood ngayon. What will happen in the near future for the both of you? May lumipad. Wait lang. The Hermit, this is Virgo, this is you, and yung lumipad is Ace of Cups. Ayan. Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Nine of Swords. Okay. The Sun. Six of Cups. This Cancer, Scorpio, Pisces. And in your future, I can see, may mga bagong taong dadating sa buhay mo. Yung iba may involvement ng love. And this person will be like, iba-iba yung nakukuha kong energy. Ganto yung nakukuha ko. Sige, magsimula tayo doon sa may love. Yung meron kasi yung iba hindi love related. Pero doon tayo magsimula sa may love related, ha? May new person na paparating sa'yo, and I feel like this person, this could be someone na parang may love na involved, and hindi lang ikaw yung mamahalin, pati yung everything about you, your home, family, etc. Kung ano yung mga bagay na mahalaga sa'yo, and I feel like itong bagay na to is poprotektahan din itong taong to or magiging importante or mahalaga din para sa kanya. So, tendency, pwedeng malaman ito ng other person in the past na maging dahilan para magkaroon siya ng lungkot at masasaktan talaga siya dito. Nine of Swords, pag nalaman niya na masaya ka na with the Sun sa iba. Okay, the past person is really puno-puno ng pagsisisi, devastated siya talaga dito. Kasi nandun yung feeling niya parang lagi ka naghihintay, ganito, ganyan. Masaya siya dun sa part na yon. Pero dun sa, pag nalaman niyang hindi na, parang ang sakit, lalo na kung meron ng iba. So, once na malaman na ito ng person mo, sobrang magbibigay ito ng lungkot para sa kanya. Okay, dun tayo sa hindi love related. Yung hindi love related, I feel like may mga taong mawawala sa buhay mo or nawala na sa buhay mo na magiging dahilan for you na maging open. Kasi of course, pag may mga nawala, may mga dadating. Ganun naman talaga yon. Katulad ng gamit, sa bahay. Paano mo mapapalitan yung isang sirang sofa kung hindi mo itatapon muna or tatanggalin muna? Of course, bibili ka, sa may lalagay ito. Diba? Sa may lalagay itong bibilin mong bago. Alam mo naman na hindi na useful itong isa na dapat nang itapon muna. So, ikinumpara ko lang sa gamit, pero ganun din sa tao. So, there's people in your life na pwedeng aalis or mawawala sa buhay mo or nawala na, pero tendency, meron namang mga bagong dadating or babalik, pwedeng babalik, Six of Cups. This is people from the past. So, pwedeng may babalik or may dadating na bago, and I feel like this will be someone na magbibigay na naman ng another kulay sa mundo mo, na of course, pwedeng hindi siya love-related. Pwedeng may kinalaman sa career, home, etc. And then the past person, past people na nawala sa buhay mo, pwede silang mamoblema, guys. Pwede silang mamoblema. Why? Kasi the Sun is here. Kumbaga, pwedeng maging malinaw or maliwanag sa kanila kung ano yung direction na pinili nila. At ang umalis sa'yo or ang mawala sa buhay mo ay hindi naman pala makakabuti para sa kanila. So, nakakita na problema, lungkot, bigati at hindi magandang kahihinat na kung ano man yung mga choices na ginawa nila sa buhay nila. Pero it's their choice. Hindi mo naman sila pinilit, hindi mo naman sila pinaalas, hindi mo naman sila tinulak or pinalayo. Sila ang may choice nito at nakikita natin na pagsisisihan nila kung ano man ito. The Hermit is here at the bottom, last row, doon sa side mo. So, nakikita natin, ikaw pa ngayon nagtulong sa kanila na protektahan sila, na bigyan sila ng advice or maybe guide them, etc. Ikaw yung nagtulong sa kanila na maipush yung mga bagay na may pupush or may ilalabas pa nila sa sarili nila, like yung creativity, talents, etc., skills, yan.
or yung mga better choices in life, pwedeng ikaw yung nagbibigay or nagtutulong sa kanila para mailabas lahat ng yon. But then, iba pa rin yung naging choice nila sa buhay nila. So, nakikita natin na magiging dahilan yon para pagsisihan nila na bakit umalis pa sila. Okay? So, that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye!